DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ipinagdiriwang po tuwing Oktubre 10, isa-is ang World Food Day bilang pagpupugay sa pagkatatagpo ng Food and Agriculture Organization ng United Nations. Ang tema ng World Food Day ngayong 2014 ay Family Farming, Feeding the World, Caring for the Earth. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Good afternoon, friends, loyal listeners, the new and I'm sure soon to be loyal listeners of Radyo Mo sa Nutrisyon. Isa na namang special po na edisyon ng Radyo Mo sa Nutrisyon ang sumasa inyo. Of course, lahat naman ng edisyon ng Radyo Mo sa Nutrisyon mga kasama ay special dahil tanging makabuluhang mga paksa po ang sinala at pinili specially for you ng ating masipag na Executive Director po ng National Nutrition Council, our one and only ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang afternoon, Ma'am Bernie. Good afternoon sa iyo, Rod, at sa ating mga friends and listener. Akala ko tuloy-tuloy mo na i-Englishin ang introduction mo eh. Naisipan ko lang, Ma'am. Kaya lang narinig ko na naman, ninang. Naku po, malapit na. Nagpaparamdam lang po. Dahil nasa October. Oo nga, Berna. No? Bilis ng panahon, no? Naisipan ko, Ma'am, na gawing global yung simula ng spill ko kanina dahil global po yung topic natin ngayong hapon. Of course, oo. Dagdagan ko rin na ng konti pang historical background yung ating topic ngayong World Food Day. Itinatag yung World Food Day o WFD for short ng mga miyembrong bansa ng Food and Agriculture Organization of the United Nations nung kanilang 20th General Conference 1945, Rod. Hindi pa tayo pareho pinapanganak. Ay, oo. Sabi nga kanina ni Asek, yung guest natin, wala ka pa, Rod. Actually, yung nagsuggest ng idea ng pagdiriwang ng World Food Day worldwide ay ang dating Hungarian Minister of Agriculture and Food na si Dr. Pál Romani. Oo. So mula noon, ang World Food Day ay pinagdiriwang na taon-taon ng mahigit 150 countries upang palaganapin ang kaalaman sa mga isyung nasa likod ng kahirapan at gutom. At unang ipinagdiwang ang World Food Day noong October 16, 1981. Matagal na pala, no po? Oo, matagal na. Oo. So I believe, Ma'am, sa tagal po na yan, marami na pong naging focus, tema at na-achieve ang World Food Day celebration. Oo, totoong-totoo yan. At upang tayo'y ma-update palalo, sasabi mo nga ng activities at achievements ng World Food Day celebration, ay inimbitahan natin ang isa sa mga prime movers nung pagdiriwang ngayong taon na ito, walang iba kundi ang Assistant Secretary for Livestock sa ating Department of Agriculture, si Dr. Davino P. Catbangan. Good afternoon, Assistant Secretary Dave Catbangan, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon, Ma'am Asik Bernie. Good afternoon, Ruth. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa popular na programa ito, Nutrisyon, Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Asek Catbangan o Catbagan. Diretso tayo sa talakayan dahil mahalaga to
pagkain ang pinag-uusapan natin rito. Bakit po family farming ang focus ng 2014 World Food Day at bakit family farming feeding the world, caring for the earth ang piniling tema po, ASEC? Tama ho ngayong yun. taon. Tama ho yun, Rod, Ma'am Bernie, at sa lahat na nakikinig sa programa. Taon-taon nag-iiba ang tema ng selebrasyon ng World Food Day. Nasabi na ni Rod kanina sa kanyang introduction, saka si Ma'am Bernie, kung kailan nagumpisa at paano nagumpisa. No? Opo. Pero ang World Food Day ay isang global action para tugunan ang kagutuman. No? At bakit family farming, feeding the world, caring for the earth ang napiling tema natin for 2014. Ang family farmers kasi, Rod, Ma'am Bernie, lahat nakikinig ngayon, ay sila yung pinakamahalagang sektor ng populasyon ng mundo na nagbibigay ng pagkain sa buong mamamayan. No? In fact, katunayan dito, sabi nga nila sa mga datos na nakuha natin sa internet at saka sa mga organizations katulad ng FAO, around 98% are owned by family farmers, yung buong farming land, no? Sa buong mundo. Sa US lang po ang datos na nakukuha natin ay 84% of farm produce are produced by farmers, family farmers. At itong 84% of the Ang dami, total products produced in the US. So 84% ang pinoproduce ng family farmers na pinapakain ng American people. And these family farmers in the US occupies around 78% ng buong US farmland. Mayroon din ho tayong datos dito sa Pilipinas. Sinasabi nila na out of 5.7 million farms are owned and cultivated by family farmers. So it's a great percentage din, no? Kaya ito yung pagpapahalaga sa atin, no? Na without the family farmers giving us food, talagang malaking pagkukulang at malaking dapat tugunan natin, no? And why caring for the earth? Tama ho yun. Hindi lumalawak yung area na tinataniman natin, pero dumadami ang populasyon ng buong mundo. So dapat alagaan mo yung natural resources. We talk about climate change, about dwindling areas for production, urbanization, yung tinataniman ng palay ngayon, ginagawang kalsada at saka subdivision. Kaya natutugon lang, na dapat lang natugunan din ho natin itong ganitong klaseng problema. So ang sinasabi niyo po, ASEC Dave, yung mga family farms na yun yung in terms of caring for the earth, sila rin yung hindi masyadong gumagamit ng mga inorganic na mga yung mga nakakasira ng ating environment. Ganun ba yun? Tama rin ho, pero not necessarily ganun ang ganung issue dahil if they are family farmers telling nila, some of them ay gumagamit na rin po ng mataas na antas ng technology. Okay. Pero hindi ko sinasabi, Asik Bern, na yung sinabi mo about organic farming. In fact, yan ngayon ang pinupuntahan sa mga pag-usapan natin mamaya yung programa ng agriculture. Yan ang tinitignan natin na isang direksyon. Kasi kung pwede nating iwasan yung paggagamit ng mga synthetic product like antibiotics or yung commercial fertilizer, ay kung pwedeng iwasan yun at pumunta tayo sa organic materials, mas maganda ho yun in terms of production. Pero yung mga produkto, ASEC Dave, ng mga family farms, iyon ay kino-consolidate din para makarating sa mas maraming consumers, di po ba? Kasi kung pupunta ka, kung titignan mo ang profile ng mga producers maski sa Amerika, malalayo naman sila doon sa Tama ho yun. consumers. Oo. Tama ka, So may consolidators pa rin. Precisely. Yun ang nga sinasabi nung movement na to World Food Day kasi sinasabi nila para maibsan ng paggutom at malnutrition is that unang-una dapat sapat ang pagkain. Sapat ang produkto. At yung produkto na yan ay na-access or nakakarating kung saan sino nangangailangan. No? So it's availability, access, affordability, at of course sustainability. No? Dapat nandun parati yung pagkain. Alam talaga natin na may mga ibang bansa na advance sa mundo na nasasayang yung pagkain. Pero ang dami namang nagugutom sa Africa. No? So kailangan talaga yung mobility ng pagkain. For instance, dito, may mga farmers tayo na sobra-sobra ng produkto pero dapat lang madala rin yung mga produkto na yun Makarating na kung sila, saan sa mga areas na kukunti ang naproproduce. No?
Tsaka kung minsan, pag madami, mas mura, di po ba, sir? Tama ho yun. Ang presyo. Tapos dito sa Manila, dahil konting nakakarating, medyo mataas yung presyo. Mataas na, no? Oo. Tinutugunan ho ng Department of Agriculture yan, yung tinatawag nating yung farm to market roads at paano ma-access. Mayroon na nga RURO yan, umpisa nung unang administrations na pinabuti pa ng current administration para mapabilis yung pagdala ng mga produkto sa kanayunan sa urban centers. So, okay. Punta natin muna yung Celebration Road. Ano po ba yung naging or mga ginagawa pang mga aktibidades sa pagdiriwang ng World Food Day? Sa Department of Agriculture, katuwang ho natin yung Food and Agriculture Organization na kung saan may opisina sila sa Maynila at saka yung United Nations representative na mayroon din opisina sa Maynila. Katuwang parati ho natin yan. So sa agriculture, depende sa napili ng buong mundo kung ano yung tema. Ini-interpret yan, may tinatawag tayong on-the-spot mosaic contest, taon-taon na yan. Sino ho ang mga participants ito? Matutuwa ka, Ma'am Bernie Rod, pag nakita mo yung mga winners. They are from grades 4 to 6, not beyond 12 years old. Poster. Kung 16 ho natin ginagawa ito na October, September pa lang ho nag-umpisa na tayo sa school, sa eskwelahan, aabot sa district, sa division hanggang regional. Yung ginawa ho natin noong October 13, na unang major na activity sa Maynila, yung nanalo sa regional na 16 winners ay nagpumunta sa Maynila para nag-compete for the national. So yun na yung pinakamagaling. Yes. No po. Alam nyo, yung mosaic contest na to, gagamit sila ng agricultural products, mga buto ng pakwan, buto ng mais, palay, at anything that is used in the farmland at gawin nilang, it's an artwork competition. Alam nyo ho, mga lahat na nakikinig, Rod, saka Asik Bernie, nahirapan yung mga judges. They are judges from Dean from the UP, Fine Arts, then yung isa lady Dean from UST. Sila yung top caliber na judges and they got difficulty in having. In fact, ang napili nila 7 Ang dapat lang 5, and di ko not decide which among the 7 ang idadrop mo. It's very interesting, nandun ako, nanonood. No? Ang gagaling nila, they have interpreted the theme. Family farming, feeding the world, saving the earth, caring the earth. Talagang na-interpret nila So, yun. sino po ang nanalo, sir? Ang nanalo is one from Region 10, Cagayan de Oro. Nanalo yung taga ARMM. One from Sorsogon, that is Region 5, and isa sa Pampanga, and there are 5 of them, and all those 5 pupils, isa lang ho ang lalaki, yung taga Sorsogon. Where they were with their coaches, Alam niyo ho, napanalunan ng mga to, unang-una mayroon silang cash prize na 20,000, 15,000 from the FAO, 5,000 from Secretary Alcala, and of course trophy for the winner and trophy for the school where they came from. Tuwang-tuwa yung mga bata. Tapos saan po naka-display yung mga winning entries? Nasa yung amin ho taon-taon ay dinadala ho namin, pinapadala sa Food and Agriculture Organization. Nakasama na yun sa international data nila, nasa website na yun, how it looks like. In fact, katunayan taon-taon ho yan dahil 16 ginagawa yan, pinipicturean yon, ginagawa ng Secretary of Agriculture na Christmas card cover. At Sir, yun ay pinapadala sa mag-greetings niya. Ang ibig niyo sabihin yung entry natin nandun sa FAO sa headquarters. Yes, papadala ho nila yon sa Maynila. So lahat ng bansa, yun din ang makikita ho nila yung galing. Pero yun din po ang contest, mosaic din. Tama ho yun, tama yun. So i-interpret din nila yung theme na yon. So pwede mong, alam ko sunod na itanong mo, Ma'am Bernie, how would we compare now the product of our pupils to other? I'm sure number 1 pa rin tayo. So sino po mga nakilahok sa maliban dito sa mga schools at saka students? Specific yun, Ma'am Bernie, sa pupils, sa public schools and DEX-supported organizations. So, kasama dito yung kanilang mga teachers, mga coach, nung unang screening as kasamang parents, and all of them were, sagot yun ng DA, ang kanilang mga hotels, airfare, transport, kung malayo, so libre lahat ho. And we do this every year. Ano pa po mga activity? And then, mayroon din kaming cooking demonstration on that day, featuring, of course, agricultural products. May ice cream, may dairy product, paggawa ng mga longganisa, tocino, and
ng mga nanay. Nung So mga ito yung mga small farms at saka small food tama ho yun. producers din. Tama ho yun. Oo. Pero ang pinaka isa, of course, importante lang na activities is that nung nag-open ho kami ng food exhibits at saka product exhibits, ito yung mga produkto ng family farmers sa premises ng DA. Nagsara na ho kahapon yun. Pero ang dami ho doon produkto makita mo nagawa na produkto ng mga family farmers. No? So ano naman po ang connect niyan sa mga mahihirap at nagugutom, Asik Dave? Yung celebrate natin. Ang culmination actually nito was nung alas 4 ng hapon ng October 16. Thursday yun. This was an activity simultaneous all over the world kasi antayin mo yung dilim at maglalight kami ng candle, tayo ng candle to signify our unity para matugunan itong kagutuman sa buong mundo, pero sa atin sa buong Pilipinas. So anong significance sa mahihirap? Of course, ito ay ginigising muli, no? Yung enthusiasm at saka nagre-create ka ng awareness na dapat tugunan natin itong mahalagang problema na to, no? So hindi lang ho producers, hindi lang ho taga-DA, hindi lang later on pati consumers or ordinaryong consumer ka lang ay mayroon kang pakialam para tugunan natin ang kagutuman sa bansa, no? So pati siguro dun sa ating mga employers tama na para tama ang kanilang ibayad sa ating mga laborers para maka-afford naman sila makabili. Kabili ng pagkain. Alright. Mga kasama, break muna tayo para sa ating nutrition word of the week. Food security, Ma'am Bernie. Okay, simple lamang po ang kahulugan ng food security. Ang ibig sabihin po ay ang pagkakaroon ng lahat ng tao ng access sa wastong dami, ligtas at masustansyang pagkain sa lahat ng pagkakataon upang mapanatili ang malusog at aktibong buhay. Yan po ang food security. Maraming salamat po, Ma'am. At para doon naman sa mga may tanong tungkol po sa ating topic ngayong hapon, text lang po sa 0921-431-1044. For smart users po yan. At para naman sa mga gumagamit po ng Globe, ang ating numero 0927-650-6795. At para sa mga Sun subscribers po, 0942-570-0106. Pwede rin po kayo tumawag sa 882-2374. Samantala, eto na ang hinihintay, Ma'am. Oo. ng ating mga suki, ng ating mga kanutrisyon, ng ating text question of the day. Ang unang 6 na makapagpapadala po ng tamang sagot ay magwawagi ng 100 pesos na cellphone load. Okay, ang atin pong text question of the day ay sino po ang binibigyang halaga ngayon sa pagdiriwang ng World Food Day? Nako. Kanina Sa tema pa lang, alam na nila. Oo. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, at syempre ang sagot. I-send po sa 0908-579-6898. Magbabalik mga kanutrisyon ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Unli rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasaing ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin na kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po mga kaibigan, at ang atin pong pinag-uusapan ay ang ginawang pagdiriwang ng World Food Day noong nakaraang Huwebes, October 16, at ang kabuluhan nito sa kasalukuyang estado ng kahirapan at gutom sa buong mundo. Ang guest resource person natin ay si Assistant Secretary for Livestock ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Dr. Davino P. Katbagan. Sige po, tuloy po natin ang pag-uusap, Asek Dave. Bukod po ba sa pagdiriwang ng World Food Day, ano pa ang ibang estratehiyang ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang kahirapan at gutom sa ating bansa?
Tama ka doon, Sik Bernie. Sa una nating pag-usap kanina, sinasabi natin na itong pag-celebrate ng World Food Day sa buong mundo ay isang pag-create ng awareness. Gaano ka-importante at gaano pahalagaan at i-address ang gutom. Of course, sa Department of Agriculture na kung saan ito ay unang departamento na nangangasiwa at nagbibigay at nagproduce ng pagkain sa ating mamayan, tuloy-tuloy ho na isinusulong natin yung mga ating programa na naangkop sa pagpadami at pag-produce ng pagkain, no. Sa ngayon, dahil sa ating food staple at self-sufficiency program, ang ibig sabihin nito ay hindi lang tayo nakatugon sa palay o sa bigas, no. Mayroon tayong ibang mga sources of carbohydrates katulad ng kasaba, kamote, mais, adlay. Alam nyo ba ho na ang ating out of the 100 million Filipinos, sabi na nga nila, 100 million na tayo, 28% ay nagdidepende sa mais. Marami tayong mga kababayan, na-mention mo kanina, Tawi-Tawi, Sulu, sa bandang areas ng Region 9 ay kumakain pa rin ng kasaba. Opo, yan. Pagtabihin mo yung isang cup na Lanao kanin at saka yung kasaba, mas pipiliin nila yung kasaba. So tinitignan natin lahat ito, itong mga alternative source of grains para maibsan natin or unti-unting mailayo natin yung pressure sa palay. Pero sa pagkakataong ito, mentionin ko na rin sa lahat nakikinig na nung nakaraan nakakapag self-sufficient na tayo sa palay ng around 82%, Rod, Ma'am Bernie. Sa ngayon ho, sa present administration, umabot na tayo sa 96% self-sufficient sa palay. 4% 96. na lang ho. Yes, 4% na lang ho yung ating tugunan. So tuloy-tuloy ito na pinapadami para maging efektibo yung pag-produce ng maraming pagkain, no. At ito'y kung hindi ka naman nakakatulong mag-produce, at least maganda yung ating break. Yung Kanina plan, yung yung nutrition huwag magsayang plan. ng pagkain, ano. Oo. So ito ay hindi lang Huwag itong mag-unli. just para lang natin tugunan itong kagutuman at malnutrition, ay ito ay isang concern ng bawat individual, producer man o consumer. So, ngayon po ba, ang ibig bang sabihin po sa sinasabi niyo na bibigyan tuon, pati yung mga small backyard farmers, Tama. backyard food producers? Tama ho yun, ganyan. Ma'am Bernie. Yan, kung mabigyan ng pagkakataon na elaborate natin ng food self-sufficient program, tuloy-tuloy ho naman po yung pagbibigay natin ng mahusay na binhi, no? Mahusay na binhi sa mga magsasaka, yung irrigation system natin, number one kasi, ang laki kasi ng role ng patubig sa pagpapadami ng production sa palay, yung pagbibigay ng ibang inputs katulad ng organic fertilizers, no? Isa sa mahalaga rin dito, nabanggit ho natin kanina na ang pag sinabi mong food security ay dapat available at madala yung pagkain sa mga nangangailangan, no? So dito sa agriculture kasama yung programa nating farm to market roads at saka post-harvest facilities, no? Siguro pag ma-improve natin yung mga wastage sa farm, yung sinabi nating 4% kanina na hindi natin mapunuan, pag na-reduce yung wastage natin, may pag-aaral ng sinasabi nila ay 5 to 7% pa rin ang nasisirang palay dahil wala tayong mga enough So, post-harvest nag-improve na facilities. po yun. Kasi Tama ho yun, dati dati 15. Yeah, Oo, 15. So ang sayang. sinasabi nating rice and corn program ay umabot na lang sa 7 maximum or 7%. average. So ito yung sinasabi natin na lahat-lahat ito, it's a collective activity and programs ng DA na para matugunan natin at magkaroon tayo ng food security kung gusto mong sabihin, or self-sufficiency in food. Ang hiling lang sana natin, makikooperate ang ating mga bagyo. Tama. Kagaya nung nangyari ngayon, di ba? Lumihis siya. Instead, di ba, yung napakalakas Hindi dumiretso niya. sa ating bansa. Oo, napakalakas sana niya pero lumihis. Sana laging ganon. Ay, Sir Asik Dave, meron lang pong text question dito si Miss Gemma Salida. Bigyan natin ng puwang, taga Malibay, Pasay. Sabi po niya, kung marami pong resources sa Pilipinas, bakit po mahal pa rin ang presyo, lalo na yung manok? 160 na sa palengke. Tama ho yun, no? Ay, yung sinasabi natin, anong pangalan ho ng text? Si Gemma po. Gemma, tama yung Gemma observation mo ho. Salida. Alam mo, Gemma, sa manok at saka sa baboy, isa sa pinagmamayabang natin na we can be self-sufficient as well, no? Pero tama ka, there are times na sobrang baba ng farm gate, pero hindi pa rin na nahahatak ngayon sa pagbaba sa palengke. Gemma, kung nakikinig ka sa radyo, mga 3 weeks ago nilunsad ng DA kasama yung DTI yung tinatawag na suggested retail price, na kung dapat ito yung kaukulang presyo sa farm gate, kung saan presyo ng mga nag-aalaga ng baboy ay dapat mai-reflect ho sa palengke, no?
may nakalagay ngayon pagpunta mo sa palengke, Gemma, na mayroon silang SRP na dapat yung tindera o tindero ay hindi siya mas mataas doon yung presyo, no? Well, tama ka, no? Hanggat hindi natin napapababa yung cost of inputs, yung patukan ng manok o pagkain ng baboy, ay talagang medyo mas mataas tayo ng konti sa ibang bansa, no? Pero yun, Ma'am Bernie, Rod at Gemma, yan ang isa sa ginagawa ng DE ngayon para pababain yung cost of inputs, kasi lahat na patuka yan ay nagbibigay na halos 50% sa cost ng kinakain mo, no? Itong cost of corn, may pinapababa natin ho yan na to a certain degree na hindi naman malugi ho yung mga nag-producer ng corn. Kasi pag nalugi naman ho, walang magtatanim, malaki rin ang problema natin at magiging dependent na lang ho tayo sa import natin na chicken at pork from Canada. Nabanggit niyo po, Sec Dave, yung SRP, pakikipagtulungan ninyo sa DTI. Na-monitor ko yun last week. Ma'am Gemma, sa Malibay nga nagpunta yung team, wala daw po dun sa inyong mga nagtitinda ang nagko-comply doon sa SRP. Oo. Oo, Malibay, Pasay, oo, narinig ko po yun. So lahat ng kanilang tinignan na presyo ang sinasabi ng tindero ay hindi daw nila kaya. So ang sabi naman ni Yusek, yung taga DTI at saka yung taga DA din po ay subukan naman na ibaba at ano. In addition to that, cooperation yun ng ano, tama diba, ho ng yun, lahat. Asik Bernie. Sa tungkol sa bagay na yun, nag-meeting ho sila nung Huwebes habang nagkakaroon kami ng program. Pinatawag uli ng DA, ng DTI, kasi yung isa sa mga ganyang feedback katulad sa Malibay, at inipon lahat yung mga producers saka market vendors, retailers na representative para i-address nila, kasi sobra naman ho talaga ang taas ng iba, at kung sundan lang yung sinasuggest na retail price ng DA at saka DTI, ay may kikitain pa ho sila. Kasi nakwenta ho natin yun mula sa farm gate, pati yung biyahero, pati kung ilang bis mo ipasa yon, mayroong kaukulang amount yun at kikita pa rin yun, Ma'am Bernie, Ma'am Gemma, yung nagtitinda sa suggested retail price na gustong ipatupad ng Department of Agriculture. Wag lang masyadong mataas yung inyong doon, tubo. Yan. Okay, isa na lang pong tanong, Sec Dave, paano naman po makakatulong ang karaniwang mamamayan sa pagsusulong ng food security sa ating bansa? Naku, Ma'am Bernie, Rod, sa lahat nakikinig, ang gandang tanong ho yan. May kasabihan tayo sa loob ng bahay. Pag hindi ka rin lang makatulong magligpit o maglinis, huwag ka nang magkalat at huwag ka nang magdumi. Madalit sabi po, lahat tayo ay consumer ng pagkain. Whether ikaw ay isang family farmer, whether ikaw ay corporate farmer, lahat tayo ay kumakain ho ng pagkain. At as an ordinary consumer, kung wala rin lang tayong naitutulong, although ito sana kung mayroon pang oras, mayroon din ho tayong maitutulong sana kahit nasa Metro Manila tayo. May tinatawag tayo na urban agriculture. Sige, pwede pa nating madiscuss. May urban agriculture, yung paso. Tumira kami ng apartment sa Santa Mesa nung nag-aaral pa ako sa UP, nasa second floor kami. Ang ganda na ang palaya namin sa second floor dahil sa paso. And Ma'am Bernie, ngayon may ginagawa pa rin agriculture, namimigay kami ng seeds at saka organic fertilizer, inorganic fertilizer. Lahat na bakante dapat ng lupa sa Metro Manila ay matamnan natin. Sir, saan sila makakahingi ng sa seeds? sa office ho namin sa DA, mayroon ho kaming nakapack yung mga seeds na naka-ready, ano. Pagpunta ko lang rito, maliwanag na kanina eh. Yung mga kapitbahay ko may mga okra na tanim sa tapat ng bahay. Ay libing tandang sora, no. So in a way makakatulong tayo. Huwag na tayo mag-isip na ibenta natin yung produkto natin. At least mayroon kang ilalaga sa bahay. Ang lungkot. Maliit lang po ang Tama, espasyong Ma'am Bernie. kailangan. Tama, Ma'am Maski Bernie. yung mga okra, talong, maliit lang. Ang lungkot kung ikaw ay isang magsasaka o ikaw ay taga-probinsya, ay pagpunta mo sa palengke ay bumili ka pa doon ng talbos ng kamuti o malunggay. Sobra naman yun. No? Anyway, ang sinasabi natin, paano ka makatulong kung wala kang paso at wala ka ring garden o wala kang urban plot, no? Huwag lang ho kayo magsayang ng pagkain. Yun lang. Kunin yung lang ho yung tamang pagkain na kaya nyong kainin. Alam nyo, Rod, Lalo na Ma'am sa Bernie, buffet, yes, mayroong pag-aaral yan na yung wastage in a year, ilang milyon na Filipinos ang pwede niyang papakain sa mga wastage, sa mga handaan, yung mga napapanis na mga kanin or yung naiwan sa plato. So lahat na consumer siguro, tumulong lang kayo na magtipid.
kumain lang, kumuha lang ng pagkain tama at huwag magsayang. Tsaka para rin ho tayo hindi magka-diabetes. Tama. Sa sobra. Sobrang kain ng kanin. Oo. Hindi naman kanin lang, basta mataas yung carb at saka sugar. Okay. Okay, simula po noong 1981, pumipili ang World Food Day ng natatanging tema taon-taon upang itampok ang mga isyung nangangailangan ng aksyon at mapagtuunan ng hustong pansin. Karamihan sa mga tema ay may kinalaman sa agrikultura dahil tanging pamumuhunan sa agrikultura katuwang ang suporta para sa edukasyon at kalusugan ang makatutulong upang maibsan ang malubhang problema ng kahirapan at gutom sa buong mundo. Ang pagdiriwang po ng World Food Day ay isang paalala sa mga bansa dahil sa kabila ng importansya ng agrikultura bilang puwersang nagsusulong sa ekonomiya ng mga bansang papaunlad, ang sektor na ito ay malimit na di gaanong pinapansin at kinukulang sa suportang pamuhunan. Pagkakataon na din upang hayagang ipakilala sa buong sambayanan na ang ating mga maliliit na magsasaka pa rin ang bumubuo ng malaking porsyento na tumutugon sa kagutuman, kahirapan, kakulangan sa sapat na pagkain, nutrisyon at ang may kakayanan na bigyang proteksyon ang kalikasan na nagsisilbing daan upang maging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ekonomiya ng isang agrikulturang bansa tulad ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa ating guest resource person na si Dr. Davino P. Katbagan, ang Assistant Secretary for Livestock ng Department of Agriculture. Asek Dave, ang inyo pong parting words para sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Asik Bernie, sa pagkakataong ito ulit. Maraming salamat, Rod. Sana sa lahat nakikinig, magtiwala kayo na mayroong gobyernong tumutugon sa ating problema sa kagutuman. Pero magtiwala rin kayo na lahat tayo pag nagtulong-tulong ay maibsan natin itong problemang ito. Kung sakali lang mayroon kayong mga specific na programa o katanungan tungkol sa pagpapalago ng produksyon, whether sa crops or sa livestock o sa fisheries, ay pwede ho kayong makipag-ugnayan sa amin o kung sa mga nakikinig sa probinsya sa pinakamalapit ho na opisina ng agrikultura. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sek, samantala mga kasama, eto na pong 6 na winners ng tig 100 pesos na cellphone load na unang pong nagbigay ng kanilang sagot sa tanong, sino ang binibigyang halaga ngayon sa pagdiriwang po ng World Food Day? Ang sagot dyan, family farmers. Yung pamilya po. Family farmers. Ng magsasakang pamilya. Alright, ang unang winner ng 100 pesos na load ay mula pa sa Isabela. Isabela, sa Opo. norte. Norte po. Hindi sa Basilan. Hindi sa Basilan to. Okay. Sa Putol ba? Tama ba yung kanyang barangay? Sa Pudtol, sa Kalinga. Malik. Malig. Oo. Oo. Sa Kalinga. Malig is Isabela. Isabela. Opo. So, ang winner from Isabela, Leo Masirag. Congratulations, Leo Leo. Masira, congrats ha. Lalaki. Oo. Siguro magsasaka to. Nagbibilang kami dyan eh. Alam niya, nakinig siya, Rod. Oo. Ang pangalawang winner naman, ma'am, Tasig, ay from Antipolo, Rizal. Okay, malapit. Another lalaki, si Lalaki Danilo na naman. Recreo. Natatalo na Ano? mga babae ha. 2 linggo na yan eh. Or pangatlo na ngayon. Yung pangatlong winner naman ay mula sa Pasig City. Lalaki pa rin, si Rodel Alevoso. Congratulations. Congrats, Rodel. Congrats, Rodel. At yung pang-apat, Ma'am Bernie, from Dasmariñas, Cavite, eto, babae naman. Si Adelina Pumduman. Adelina Pumduman, congratulations. At ang pangatlo, Benji Lo from Valenzuela City, pang-lima. Pang-lima. At yung pang-anim ay mula sa Bacoor, Molino, Bacoor, Cavite po, Yeah. ay si Ninette Jimenez. So, dalawang babae, yung apat na lalaki. Okay. Congratulations po. Congratulations. At salamat sa inyong pakikinig. Paalala lang po, pwede ninyong pakinggan muli at mapanood ang ating episode today at yung mga nakaraan mga kasama. Punta lang po kayo sa Radyo Musa Nutrition Channel, youtube.com/Radyo Musa Nutrition. One word lang po, yung Radyo Musa Nutrition. Okay, at nasa Facebook din po kami, Radyo Musa Nutrition din. One word, tuloy-tuloy lang. I-follow nyo rin po kami sa twitter.com/Radyo Nutrition. Wala rin pong space, Radyo Nutrition. I-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. At pwede pa rin po magpadala ng inyong mga katanungan, ang inyong mga questions, mga kasama,
tungkol po sa ating episode ngayong hapon. I-text lang po ang inyong mga tanong sa 0908-579-6898 at kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply ng ating production team sa inyong mga tanong. Yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na Abangan sa